Bago ang lahat sa mga naghahanap ng power bank na quality at sakto sa bulsa, dito may ipapakita ako sa inyo na mga power bank na mura at quality, at sa mga hindi nakakaalam, mabibili na lang ito sa kalahati ng dati nitong original na price. Kung kaya sa mga gustong bumili, bisitahin lang ang link na ilalagay ko sa comment section, at tuloy tayo sa ating kwento. At sa bahay ni Chu Ziyu dito makikita sila Tao Yao at si Chu Xiao nga naghihintay sa labas ng silid ng ating bida dahil kanilang hinihintay na makauwi ang ating bida. At nagsalita sa kanilang dalawa ang sisiw na manok. Na nakita daw niya sa kanilang dalawang babae na hindi pangkaraniwan ang kani-kanilang mga konstitusyon, at dahil doon nakapagpasya na daw siya na gawin silang dalawa na isang human pet. Nabigla naman si Chu Xiao sa mga pinagsasabi sa kanila ng sisiw. Samantalang si Tao Yao naman ay natawa sa mga sinabi ng sisiw. Ayon pa ni Tao Yao na mali daw ang sisiw dahil mas maganda daw siya na gawin na alagang hayop, maging ang kanya daw mga salita ay kaaya-aya, at dinagdag pa ni Tao Yao sa manok na sisiw na susuportahan daw niya siya kung papayag lang siya na itong katabi na lang niya ang kanyang gawin na human pet. At nagtanong ang sisiw kay Chu Xiao na kung totoo daw ba na pati rin siya ay mayroong pagtingin kay Chu Ziyu. Kung totoo na gusto niya si Chu Ziyu, ito daw ay maganda. Tutulungan pa daw niya ito upang mapalapit siya kay Chu Ziyu. Nainis naman si Tao Yao sa mga minungkahi ng sisiw kay Chu Xiao, dahil hindi daw siya pumapayag sa kanyang mga balak. Nagtanong naman ang sisiw na paano naging hindi maganda ang kanyang mga plano sa kanila, habang ang ating bida naman ay nakikinig lang sa unahan sa kanilang mga pinag-usapan. At dahil sa inis ni Tao Yao, kanyang sinabunutan si Chu Xiao, sabay kanya itong sinabihan na wag daw itong maglakas na loob na kunin sa kanya si Chu Ziyu. At paano daw siya nagkaroon ng ganyan kaduming mga balak sa kanyang senior brother. At makikita na nga ang dalawa nga nagsabunutan ng kanilang mga buhok dahil kanilang pinag-aagawan ang ating manyakol na bida. Ang sisiw naman ay nasiyahan sa pag-aaway ng dalawa at ito ay naging kanilang referee. Dahil doon lumapit ang ating bida sa sisiw na manok at kanya itong binatukan sa ulo dahil masama daw ang ugali nitong manok na ito. Dahil mas lalo daw itong makulit, napansin naman ng dalawang babae ang ating bida ay dumating na at agad na binanggit ni Tao Yao ang pangalan ng ating bida, at si Chu Xiao naman ay nagtanong kung kailan pa daw ito dumating, at agad na nag-acting si Chu Xiao sa harapan ng ating bida na umiiyak at humihingi ng patawad kay Tao Yao. Si Tao Yao naman ay mas lalong nainis sa kinilos ni Chu Xiao. At agad na lumapit si Chu Xiao sa ating bida at kanya itong sinabihan na huwag daw niyang sisihin si Tao Yao dahil kasalanan daw niya itong lahat. At nagpunta lang naman daw siya dito sa silid ng ating bida upang kanya itong batiin sa pagiging bagong Holy Son. Ngunit ang kanya daw sister Tao Yao ay pinagalitan siya dahil bakit pa daw siya nagpunta dito. At doon daw niya nalaman na si Tao Yao ay talagang nagmamahal sa kanyang senior. Mas lalo naman nainis si Tao Yao sa mga sinabi ni Chu Xiao dahil wala daw itong hiya. At makikita na si Tao Yao ay gusto na niyang patayin si Chu Xiao, habang si Chu Xiao naman ay patuloy lang sa kanyang pag-arte na kasalanan daw niya ang lahat. At si Chu Ziyu naman ay naguguluhan na sa pinaggagawa ng dalawa sa kanyang harapan. Nasabi na lang ng ating bida na paano daw naging bitchy itong si Chu Xiao, at dako naman tayo sa gusali ng Tai Su Peak. Dito makikita si Meng Dai na nagbigay ng paggalang kay Tai Su Zi at kanya itong sinabihan na ang mga monster clan daw ay kanila nang nalaman na si Chu Ziyu daw ay nagtataglay ng Primordial Sacred Constitution matapos noong Holy Sun Ceremony. Natatakot daw siya na kikilos ang mga halimaw para doon. Ayon naman ni Tai Su Zi kay Meng Dai na sa huling mga libong taon daw ang mga barbarian at ang hukbo ng mga halimaw ay umaangat ang kanilang mga hukbo. Ngayon daw ay ang panahon ng matinding panganib, at pati na rin sa kanilang pagkakataon, kung aalisin daw nilang mga great saints ang mga halimaw na yun, ang Tai Chi Ancient Star naman ay magbubukas ng maaga. Nagulat naman si Meng Dai noong nalaman niya na pag kanilang lipulin ang mga halimaw ay magbubukas ng maaga ang Tai Chi Ancient Star. At sa kanyang isip-isip na kung kukunin daw niya itong ganitong oportunidad, baka siya daw ay mayroong pagkakataon upang maging Saint Lord. Ayon naman ni Tai Su Zi na kailangan daw ni Meng Dai na kunin ang pagkakataon na yon. At mayroong binigay na isang bagay si Tai Su Zi kay Meng Dai, ito daw ay isang puti divine flower na kinakailangan ni Chu Ziyu. Mangyaring ibigay niya ito kay Chu Ziyu bilang kapalit, at sumang-ayon naman si Meng Dai sa gustong ipabigay sa kanya ni Tai Su Zi kay Chu Ziyu. At sa kanyang isip-isip habang naiinis dahil ito na naman ang kanyang manyakol na disciple, gaano na ba daw siya kaawa-awa. At sa silid ni Meng Dai dito makikita silang dalawa ng ating bida, at nagtanong ang ating bida kay Meng Dai na masyado na daw gabi bakit daw siya pinatawag ng kanyang master sa ganitong oras.
At napaisip si Meng Dai na walang hiya daw itong kanyang manyakol na disciple. At ibinigay na nga ni Meng Dai ang puti divine flower sa ating bida, saad pa ni Meng Dai na yan daw ay ipinabibigay ng Holy Master para sa kanya. Kunin na daw niya ito at umalis na kaagad, huwag na daw siyang istorbohin sa ganitong oras. Natawa naman ang ating bida at kanyang sinabihan si Meng Dai na kung paano naman daw niya inistorbo, dahil siya naman daw ang nagpatawag sa kanya dito. At agad na lumapit ang ating bida kay Meng Dai, sabay kanyang hinawakan ang kamay nito. Dahil noong nakaraang gabi daw ay nabitin sila sa kanilang ginagawa, kung kaya pwede daw nila ngayong gabi na lang ipagpatuloy ang naudlot nilang kasiyahan noong nakaraan. Si Meng Dai naman ay pakipot pa pero halata naman na excited na sa kanilang gagawin ng ating bida. Dahan-dahan na inamoy-amoy ng ating bida ang katawan ni Meng Dai dahil masyado daw itong mabango. Naninibago daw siya sa kanyang master kapag pumasok siya sa kanyang silid. At makikita naman sa mukha ni Meng Dai na excited na sa gagawin sa kanya ng ating manyakol na bida. At napansin din naman ito ng ating bida kahit hindi pa niya sinimulan ang kanyang gagawin. At pinahiga na nga ng ating bida si Meng Dai, sabay kanya itong pinatungan. Si Meng Dai naman ay seryoso na nakatingin sa ating bida dahil hindi na daw niya palalagpasin ang gabi na ito, at nagsimula na nga silang gumawa ng isang nilalang sa loob ng silid. At maya-maya natapos na sila sa kanilang ginagawa at makikita silang dalawa nga napagod sa matinding bakbakan sa kama. At nagtanong ang ating bida sa kanyang system na ipakita daw niya sa kanya ngayon ang kanyang kasalukuyan na profile. At nag-notice ang kanyang system, sabay kanyang pinakita ang kasalukuyang profile ng ating bida. At dito makikita na ang pangalan ng host ay si Chu Ziyu. Ang cultivation ay Divine Bridge 9th Stage, ang constitution ay Primordial Sacred Constitution. Ang aptitude ay mayroong 2,500, ito ay isang Heaven grade. Ang sword intent ay Heaven Killing Sword Intent, ang cultivation technique ay isang Daojing at Foundation Chapter. Sacred Body Cultivation Method, at ang upper secret techniques ay Xing Sword Secret Technique, ang entry level ay Daojing Middle Volume, Poison Entry Level, Sword Techniques, Everything Dies Divine, mayroon itong 1,124 na puntos nga natira, ang lock value 1,575 na blue, at mayroong 5,870 na light purple, at dinagdag pa ng system na ang ating bida daw ay isa ng Taisu Holy Sun, siya daw ay makakatanggap ng iilang mga Holy Grounds lock. Napaisip naman ng ating bida, bilang isang Holy Sun daw pala ay makakatanggap siya ng mga lock buff, hindi daw niya inaasahan na magkakaroon siya ng mga benepisyo na ganito. At bigla napalingon ng ating bida dahil tinawag siya ni Meng Dai, sabi pa ni Meng Dai sa kanya habang nakangiti, na ngayong gabi daw ay pwedeng manatili muna ang kanyang sweetheart sa kanyang silid dahil nabibitin pa daw siya sa kanilang ginagawa kanina, kailangan pa daw niya ng isa pang round. Nagulat naman ang ating bida sa kinikilos ni Meng Dai sa kanya. At agad nga nagbihis ang ating bida dahil hindi daw siya pwede magtagal sa kanyang silid, dahil kailangan pa daw niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-cultivate. At napaisip ang ating bida na gusto ng kanyang master na manatili siya sa kanyang silid. Paano daw nangyari itong magandang bagay na ito ngayon? At umarte daw siya ng hindi regular, at baka pag manatili daw siya sa kanyang silid bigla na lang siyang patayin nitong babae na ito. At nang papaalis na ang ating bida sa silid ni Meng Dai, sabay kanya itong sinabihan na magpahinga na daw ang kanyang master dito sa silid. Si Meng Dai naman ay naiinis sa kanyang manyakol na disciple dahil kung kailan pa daw niya gustong-gusto makipagsiping doon pa madaling matapos sila sa kanilang ginagawa, balang araw daw ay papatayin niya talaga itong kanyang manyakol na disciple. At sa Holy Sun Palace dito makikita ang ating bida nga naglalakad papasok sa silid. Nasabi na lang niya na ang kanya daw master ay inabot sa kanya itong puti divine flower, at ngayon daw maari na niyang hindi limitahan ang kanyang pag-breakthrough sa ibang stage. Upang matagumpay siya na makapag-breakthrough, kinakailangan niya na maka-absorb ng malaking amount ng chi galing sa kapangyarihan na dumadaloy dito sa mundo. Kung kaya sa ngayon susubukan daw niya dito sa Holy Sun Palace. Habang kanyang tinitingnan ang kabuuhan ng Taisu Palace, nasabi na lang ng ating bida na sa buong Taisu Holy Ground, itong Taisu Palace lang ang mayroong napakayaman na chi na pwedeng pagkukunan. At napalingon ng ating bida sa kanyang likod dahil mayroon tumawag sa kanya ng mga babae, at ito ay nagbigay sa kanya ng paggalang. Nasabi na lang ng ating bida habang kanyang tinitingnan ang mga magagandang babae, na ganito daw pala kaganda ang mga babae na mga katulong dito sa Taisu Palace. Saad pa ng ating bida sa mga babae na naparito daw siya sa palace upang mag-cultivate ng paminsan-minsan, kung kaya iiwan na daw muna nila sila dito,
Nakangiti namang sumang-ayon sa ating bida ang mga magagandang mga katulong, saad pa nila sa ating bida na maaari na daw siyang pumunta upang mag-cultivate, iwan na lang daw niya sa kanila ang mga natitira. At nakatayo na nga ang ating bida sa isang lugar, at kanyang nasabi nga napakataas daw ng chi density sa lugar na ito. Pag dito daw siya mag-cultivate baka maging doble ang bilis ng kanyang pag-cultivate sa 12-dosenang beses. At nakapagdesisyon na ang ating bida na itong lugar daw na ito ang magandang lugar upang siya ay mag-cultivate. At binuksan na nga ng ating bida ang item na puti divine flower upang kanya itong e-cultivate. At nag-notify sa kanya ang kanyang system, sabi pa nito na ang host daw ay kanyang nakonsumo ang heavenly treasure puti divine flower. At ito ay nagtanong sa ating bida na kung gusto daw ba ng ating bida na kanya nang simulan ang limit breakthrough. Sumang-ayon naman ang ating bida upang simulan na ang limit breakthrough, at dito makikita ang ating bida na kanya nang sinimulan ang kanyang pag-cultivate, sabay nag-notify ang kanyang system, na ang kanyang pag-breakthrough daw ay nakumpleto, ang 10,000 breakthrough points ay na-consume, mayroon na lang daw itong 68,000 mga breakthrough points. At sa kabilang banda makikita ang isang lumilipad na karawahe na pumunta sa Taisu Palace, saad pa nang nagmamaneho sa prinsesa na sakay sa loob ng karawahe nga dumating na daw sila sa legendary holy ground. Nagulat naman ang ating bida sa ibaba ng karawahe habang nag-cultivate ng kanyang narinig, na isang prinsesa pala ang nasa loob ng karawahe na lumilipad. At makikita na tuloy-tuloy pa rin sa paglipad ang karawahe, natuwa naman ang dalawang babae nga nakasilip sa loob ng karawahe. Sila ay si Chunhua at si Qiuyu. Sabi pa ni Chunhua na ang Taisu Holy Ground daw ay hindi nakaka-disappoint, sumagot naman si Qiuyu na sobrang laki daw ng lugar na ito, at mas maganda pa daw ito kumpara sa Royal Palace. Nagsalita naman ng isang babae na huwag na daw silang dalawa mag-ulat sa ganito kagandang lugar, dahil bilang ganap na nangingibabaw na puwersa ng Katimugang Kaharian, syempre malaki talaga ang teritoryo na ito, hindi makumpara ang Royal Palace sa lugar na ito. Ang babae pala na ito ay nanggaling sa Great Ming Empire, ang 7th princess na si Zhu Ziyu. Nasabi na lang ng ating bida habang kanyang tinitingnan sa karawahe ang prinsesa na ang babae daw na yun ay kamukha ni Zhu Biyu. Posible ba kaya na ang babae na yun ay inapo ni Zhu Biyu? At biglang mayroong isang kulay rosas na dahan-dahan na bumagsak papunta sa ating bida, at nang ito ay nasa kamay na ng ating bida, siya ay napatingin kung bakit daw gustong makipagkita sa kanya ang babae na yun ngayong araw. At ito ay napangiti dahil baka ang kanyang sister Walu Fei, ay naakit na sa kagwapuhan ng gumagawa ng recap na ito. At lumipas na nga ang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan makikita ang ating bida nga nakasakay sa kanyang flying boat upang kanyang puntahan ang lugar kung saan gustong makipagkita sa ating bida si Walu Fei. At sa ilang sandali makikita si Walu Fei nga tahimik nga nakatayo habang kanyang hinihintay ang ating bida, at biglang mayroong tumawag sa kanyang pangalan. At nang paglingon niya ang ating bida pala ang tumawag sa kanya, sabi pa ng ating bida nga natanggap daw niya kanina galing sa kanya ang isang kulay rosas na bulaklak at nakasaad doon na pinapapunta niya siya dito sa lugar. At agad naman binati ni Walu Fei ang ating bida sa pag-advance ng kanyang cultivation, pero sa isip-isip ni Walu Fei na pinapapunta niya dito ang ating bida upang kanyang aminin sa kanya ang kanyang tunay nga nararamdaman para sa kanya, nagsalita naman ang ating bida kay Walu Fei na yun daw lahat ay maliit na bagay. Hindi pa rin may kumpara sa kagandahan ng kanyang sister Walu Fei. At dinagdag pa ng ating bida na noong nakaraan daw ay kanyang nabanggit sa Holy Master ang kanilang pagpapakasal, at tanong pa na sabi ng ating bida kay Walu Fei na hulaan daw niya kung ano ang sinabi ng Holy Master sa kanya patungkol sa kanilang pagpapakasal. Sumagot naman si Walu Fei habang nahihiya, na syempre hindi pumayag ang Holy Master sa kanilang pagpapakasal, dahil hindi daw siya ang angkop na maging asawa ng ating bida. Nakangiti naman na sinabihan ng ating bida si Walu Fei na sinabi daw sa kanya ng Holy Master na papayag daw siya na silang dalawa na magpakasal basta pumayag lang daw ang kanyang sister Walu Fei patungkol dito. Si Walu Fei naman ay nagulat kuno sa mga pasya ng Holy Master sa kanilang balak na pagpapakasal. At namumula na hinawakan ni Walu Fei ang daliri ng ating bida, sabay kanya itong sinabihan na sa tingin daw niya papayag siya sa kanilang pagpapakasal. At sa isip-isip naman ng manyakol nating bida na sobrang lambot daw ng mga kamay ng kanyang sister Walu Fei. At sabi pa ng ating bida na nakakahiya daw dahil aalis siya sa holy ground upang magsanay, at kapag ang kanya daw sister Walu Fei ay hindi tinanggap ang kanyang alok na pagpapakasal, ay natatakot daw siya na baka hindi na niya makita pang muli ang kanyang minamahal. At pumitas ang ating bida ng bulaklak sa kanilang paligid.
At sabay sabi kay Wallo Fei na hindi daw siya pwede na manatili dito sa loob ng Holy Ground buong buhay, dahil hindi daw siya lalakas kapag palagi lang siya nga nandito sa loob ng Holy Ground, at sa totoo lang daw ayaw niya sana umalis dito sa Holy Ground, at sinabihan naman ni Wallo Fei ang ating bida na ngunit ang kanya daw pag-alis dito sa Holy Ground ay nakakatulong sa kanya, at sa katunayan ang ating bida daw ay mapagpas siya na tao, siya ay hindi ang tao nga nakatali lang sa emosyon. At sumagot naman ang ating bida sabay kanyang nilagay ang bulaklak sa buhok ni Wallo Fei. Ayon pa niya na sino naman daw ang nagsabi na ang pagiging mapagpas siya ay may kinalaman sa pagiging emosyonal, at dinagdag pa ng ating bida habang nakangiti sabay hawak sa balikat ni Wallo Fei, na kung naramdaman daw ba ngayon ng kanyang minamahal ang passionate heartbeat ng kanyang puso ngayon, hindi naman makasagot si Wallo Fei sa mga sinabi sa ating bida at seryoso lang ito nga nakatingin sa kanya. At dahan-dahan na lumapit ang kani-kanilang labi sa isa't isa, at sabay naghalikan ang dalawa. Si Wallo Fei naman ay namumula ang kanyang mukha habang nakipaghalikan sa manyakol nating bida, sa isip-isip naman ng ating bida habang kanyang tinatamasa ang mapupulang mga labi ni Wallo Fei na ganito daw pala katamis ang halik ng kanyang sister Wallo Fei. At makikita ang dalawa na hindi makapaniwala sa kanilang nagawa dahil hindi daw nila namalayan nga naghalikan na pala silang dalawa. At nagtanong ang ating bida kay Wallo Fei na kung ayos lang daw ba ito, si Wallo Fei naman ay napabahing sa kanilang nagawa at hindi nakasagot, pero sa kanyang isip-isip ito ay nahihiya at naiinis dahil ang kanya daw first kiss ay wala na. At kanyang pinagalitan ng ating bida dahil bakit daw yun ginawa sa kanya ng ating bida. Sabi naman ng ating bida kay Wallo Fei na huminahon lang daw muna ito. Huwag na daw itong magalit sa kanya. At agad na niyakap ng ating manyakol na bida si Wallo Fei habang mayroong ngiting tagumpay, at pakipot pa na sinabihan ni Wallo Fei ang ating bida na huwag na daw niya ulitin ang ganoong bagay, at sumang-ayon naman ang ating manyakol na bida sa mga sinabi sa kanya ni Wallo Fei, dahil sa susunod daw pag gagawin niya yung ganoon na bagay sasabihan daw muna niya ang kanyang minamahal pag gusto niya siyang halikan. At dinagdag pa ng ating manyakol na bida kay Wallo Fei na ang kanya daw minamahal ay masyado pa rin maganda kahit ito ay nagagalit. Sa ganoon daw niya nagustuhan ang kanyang minamahal na si Wallo Fei, sumagot naman si Wallo Fei sa ating manyakol na bida habang kilig na kilig sa mga matatamis na salita ng ating manyakol na bida, sabi pa niya na sa tingin daw ba ng ating bida ay isa siyang babae na madali lang makuha sa ganoon katamis na mga salita. At mayroong nilabas na isang storage ring si Wallo Fei sa kanyang kamay, saad pa niya sa ating bida na itong item daw na ito ay isang divine grade storage ring. Ito ay trophy na ibinigay sa kanya noong nag-participate siya doon sa Tianyuan City Defense War. Dinagdag pa ni Wallo Fei sa ating bida na malaki daw ang espasyo nito sa loob. Kunin daw ito ng ating bida, dahil para sa kanya hindi maginhawa na gamitin ng ating bida ang isa lang storage bag kung siya ay mag-training sa labas ng Taisu Holy Ground. Ang ating bida naman ay kanyang sinabihan si Wallo Fei na kung pwede daw ba na ang kanyang minamahal na ang maglagay sa ring na yan sa kanyang kamay. Sumang-ayon naman si Wallo Fei sa mga kahilingan sa kanya ng ating bida, dahil siya na daw ang maglagay nito sa kamay ng ating bida para lang sa kanya. Nagtanong naman ang ating bida kay Wallo Fei na kung alam daw ba ng kanyang minamahal kung ano ang ibig sabihin kapag ang babae ay naglagay ng isang singsing sa kamay ng isang lalaki. Sumagot naman si Wallo Fei na isa lang naman daw yung storage ring, ano naman daw ang mayroon doon. Ayon naman ang ating bida habang kanyang hinila si Wallo Fei papunta sa isang malaking bato. Na mali daw ang kanyang minamahal sa kanyang mga iniisip, dahil sinasabi ng mga alamat na mayroong isang buhay na bituin sa kabilang dulo ng cosmos, at may isang babae na nagregalo ng isang singsing sa lalaki, ito ay nangangahulugang gusto ng babae ang lalaki at gusto niyang pakasalan siya. Nagtanong naman si Wallo Fei sa ating bida na mayroon pala daw mga kakaibang mga kaugalian, dahil dito daw sa Tianqiong continent ay walang ganoon na mga kaugalian. At agad na hinalikan ng ating manyakol na bida ang malambot na kamay ni Wallo Fei, sabay kanya itong tinanong kung tinatanggap daw ba ng kanyang minamahal ang kanyang alok na pagpapakasal sa kanya. Sinabihan lang naman ni Wallo Fei ang ating manyakol na bida na masyado daw nag-take advantage ang ating bida sa kanya. Saad naman ng ating bida kay Wallo Fei dahil daw sobrang mahal niya ang kanyang sister, at ang patunay daw doon ng kanyang master kahit maganda ang kanyang master pero hindi daw siya nag-take advantage sa kanyang master. Ayon naman ni Wallo Fei sa ating manyakol na bida na magiging traidor daw siya na disciple kapag kanyang sinasamantala ang kanyang sariling master. At makikita nga nanumpa kay Wallo Fei ang ating manyakol na bida na siya daw ay masyadong magalang na disciple sa kanyang master, kahit kailanman hindi siya nag-iisip ng kahit anong maruming pag-iisip sa kanyang master.
Tawang sabi naman ni Wallo Fei sa ating manyakol na bida na kung ganoon sinusubukan daw ba niya siya ngayon na bulihin, sumagot naman ang ating manyakol na bida na hindi daw siya maglalakas na loob na bulihin ang kanyang minamahal, at napaisip naman si Wallo Fei sa mga matatamis na mga salita sa kanya ng ating manyakol na bida. At hinawakan na nga ng ating bida ang makinis na katawan ni Wallo Fei, sabay hawak din sa makinis na mga hita ni Wallo Fei. Si Wallo Fei naman ay nasiyahan sa ginawa sa kanya ng ating manyakol na bida, at kilig na sinabihan ni Wallo Fei ang ating bida na mukhang kinakailangan na daw niyang lumayo sa ating bida. Hindi naman nakinig ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ni Wallo Fei bagkus hinigpitan niya ang kanyang paghawak sa kamay ni Wallo Fei, sabay dahan-dahan niya itong pinahiga sa isang malaking bato. Si Wallo Fei naman ay hindi na makahindi sa ating bida dahil gusto din siguro niya ang kanilang balak na gawin. At pinatungan na nga ng ating manyakol na bida si Wallo Fei. Makikita naman si Wallo Fei na excited na siguro sa kanilang matinding bakbakan sa malaking bato. At maya-maya nagsimula na silang gumawa ng isang nilalang sa malaking bato, ngunit hindi din nagpapahuli sa harapan ang dalawang pusa at sinabayan din sila sa kanilang ginagawa. Sa ilang sandali natapos na sila sa kanilang matinding bakbakan, makikita ang ating bida na mayroong ngiting tagumpay at hindi pa rin mabitawan ang kanyang paghawak sa kamay ni Wallo Fei. At nagtanong ang ating bida kay Wallo Fei na kung tama daw ba na matagal na panahon na ang nakalipas nag-imbita ng iba't ibang banal na puwersa ang Tai Su Peak upang magpulong. Sumagot naman si Wallo Fei sa ating bida habang nakahawak pa rin ang kanilang mga kamay na mayroon daw lihim na kaharian sa bituin sa kabila ng langit sila ay likas na formation nga magbubukas. At tinuro ni Wallo Fei ang isang bituin dahil ang bituin daw na yon ay tinatawag na Tai Chi. Dinagdag pa ni Wallo Fei na tila daw napakalaki ng frame ng bituin na ito, at ito din ay isang natural formation na magbubukas lang ng isang beses tuwing 2 o 3,000 taon. At mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa loob ngunit wala iyon kumpara sa mga guho ng landas ng paglilinang na naiwan sa loob ng lihim na kaharian, namangha naman ang ating bida sa kanyang mga nalaman sa mga sinabi sa kanya ni Wallo Fei. Ayon pa ni Wallo Fei na napakapalad na kahit na ang mga dakilang saints na tumanggap ng pamana ng mga emperador na naiwan ay nagawang magtagumpay sa mga saints lord na naging pinakamalakas sa kontinente. Napangiti naman ang ating bida na kanyang tinanong si Wallo Fei na kung kailan daw itong lahag magbubukas. Ayon naman ni Wallo Fei na magbabukas daw ang Tai Chi Ancient Star sa loob ng 5 o 6 na buwan mula ngayon, ang pinakamataas na lang daw nito ay 8 buwan. Nagtanong naman ang ating bida na kung pupunta din ba ang kanyang master, sumagot naman sa ating bida si Wallo Fei na ang Yun Xia Peak Master daw ay pupunta rin, dahil kailangan niya na maghanap ng pagkakataon upang maging Saints King doon sa Tai Chi Ancient Star. Masyado namang nag-alala ang ating bida sa kanyang minamahal na master sana daw walang mangyari na masama sa kanya. Kung may masamang mangyari sa kanya saan na lang daw siya pupunta upang maghanap ng panibagong tutuhugin pag may pagkakataon. Naisip na lang ng ating manyakol na bida na kailangan siguro niyang itali ang kanyang minamahal na master upang hindi makaalis. At napangiti na lang ito sa kanyang binabalak dahil kailangan niya na i-sealed ang cultivation ng kanyang master at ikulong sa kanyang silid, kumpara kung aalis siya at mayroon masamang mangyari sa kanya. At hinawakan ni Wallo Fei ang mukha ng ating bida halatang gusto pa ng isang round, sabi pa ni Wallo Fei sa ating bida na kung nag-alala ba daw ito sa kanyang master. Huwag na daw itong mag-alala dahil hindi naman mahinang babae ang kanyang master, kahit nasa gitna pa siya ng kanyang stage, ang kanya pa rin lakas ay walang hanggan, at dinagdag pa ni Wallo Fei sa ating bida na kapag umalis daw ang kanyang master nandito naman din daw siya upang kanya siyang sanayin. Nagsalita naman ang ating bida na hindi pa daw niya iniisip itong ganitong mga bagay. Pupunta daw siya kung saan niya gusto at pagkatapos doon na siya magdesisyon. Ang tanging alam lang daw niya ngayon na si Liu Hongyi ay mayroong patong sa ulo. Ngunit ito ay hindi tiyak, kung kaya kailangan niya itong imbestigahan. Nakangiti naman na nagtanong ang ating bida kay Wallo Fei na kung ano pa daw ang kanyang gustong sabihin sa kanya bago sila umalis. Sumagot lang naman si Wallo Fei sa ating bida, habang kanyang nilapit ang kanyang dibdib sa mukha ng ating bida na gusto pa daw niya ng isa pang round. At makikita na hinalikan ni Wallo Fei ang ating bida sabay dahan-dahan na kanyang binaba ang kanyang kamay sa ibabang parte sa katawan ng ating bida, sabay sabi sa ating bida na huwag na daw itong mag-alala dahil susulitin daw nila itong gabi na ito para sa kanilang kasiyahan, napangiti naman ang ating bida sa mga kaganapan.